Welcome to the Four Corners and good morning. So today, punta tayo ng labs for our weekly checkups. And yeah, samahan nyo ako. Pakita ko sa inyo kung saan tayo dapat pupunta. Kaya, tuntok pa. Hello. So nandito tayo ngayon sa NKTI na. So, kapag kukuha lang kayo ng dugo, and dito lang tayo kailangan magantay sa malapit sa blood donors room and katapat ng BDR interview room. So, hindi nyo kailangan sumama dun sa maraming transplant patient doon sa laboratory. So, kailangan nakahiwalay pa rin tayo, separate tayo sa mga tao. And kung bagong stem cell transplantation kayo, dito lang, mag-aantay lang tayo dito. So, may pupuntang nurse dyan, kukuhanan tayo ng dugo para doon sa mga laboratories natin, doon sa mga CBC, CMV test, TACRO, so whatever. Okay? So, yun lang. Okay? Stay tuned. Show it. Ha? So, ngayon, dito na tayo sa central unit. So, after nyo dun sa labs, after nyo makuha na ng dugo, dito na kayo diretso. So, hintayin nyo na yung doktor, hintayin nyo yung result and interpretation ng doctor, and then dito rin sa inyo sasabihin kung ano yung mga instructions for the whole week. So, siguro lalabas yung result 3 hours after nyo makuhanan. So, pwede kayong umuwi, pero mas advisable antayin nyo na lang yung result, pati yung doctor, para hindi kayo magkasalisi if ever. And, syempre, hindi naman kayo antayin ng doktor nyo, di ba? Marami din ginagawa yun. So, better, antayin nyo na lang din yung doctor and then yung result nung mismong test. So, keep you posted. Bebo. Okay, so ngayon pauwi na tayo. Tapos na. So, update ko kayo sa mga nangyari sa labs and kung ano pa yung mga update. So, stay tuned. Okay, hello everyone. Welcome to the Four Corners. So, by the way, I'm Ken again. And this is BMT update, of course. And so, nakita niyo yung video natin. So, yun yung ginagawa ko. Yun yung mga dapat yung puntahan kapag meron kayong laboratories or checkups sa NKTI Hospital. So, specifically, this is for those NKTI patients. Pero, syempre, kung hindi naman kayo sa NKTI, so, syempre, hindi ko alam kung paano yung process sa inyo sa hospital nyo. Pero doon, ganun kasi yon. So, naka-isolate kami doon. Hintayin lang namin, nakuha ng kami ng samples, blood samples, and then, yun.
Akyat na kami sa CTU. As much as possible, isolated ka pa din. And then hintay lang namin doctor to read the results. So, sabi ko dun sa video, no, update ko kayo kung ano yung results nung last na labs natin. So, ito na yon, i-update ko na kayo. So, sa last labs natin, that was last week, Tuesday. Hindi ko na maalala kung ano yung date nun. Basta yun, lagay ko na lang siguro dito sa video kung anong date yun. Tuesday yun. So, meron tayong laboratories nun. Before that, parang bumabalik-balik lang kami sa hospital 1 week ang pagitan eh. So, yung nangyari nun, they discovered na biglang bumaba yung counts ko. Suddenly, talaga nag-drop siya. So, yung WBC ko nun, from, I think that is 3 point something, nag-drop bigla yung WBC ko ng 0.7. So, nag-0.7 siya. Yung platelet ko din nag-drop from, I think, nasa 140, 150 siya. Nag-drop siya to 90. So, medyo unusual siya. Bigla siya ng ganun kasi as we expect, dapat hindi siya kung bababa man siya, hindi ganun ka-sudden. So, meron kaming merong mga speculations kung bakit, pero hindi pa ma-confirm. So, we waited for another laboratory. So, after 3 days, bumalik agad kami ng hospital. So, Friday, after 3 days, bumalik din kami ng hospital. Siguro Thursday yun or Friday. Friday siguro yun. Hindi ko lang ma-check, ma-recall. Ben. And so, mess up ng memory ko. Pero ilalagay ko na lang dito yung kailan kami bumalik. So, bumalik din kami ng hospital nun. Siguro, I think, after 3 days. 3 or 4 days yun. And then, nag-check ulit kami ng CBC saka yung iba pang labs. CBC lang sa CREA, magnesium, yung liver enzymes ko, yun. To check lang kung kamusta. And then, unfortunately, my blood counts is still low. From 0.7, naging 0.07 siya. So, and then my WBC dropped down to 50, I think, 50 to 40. Yeah, parang ganun. So, what I wanted to say is, pababa yung trend niya. And meron na kaming mga ginawang action before that. Tuesday pa lang in-advise na kami to inject filgrastim. So, itong gamot na to, i-inject to sa fatty part ng body nyo, and then it will stimulate your bone marrow to produce white blood cells. And my doctor also suggests to bawasan yung valganciclovir for my CMV. So, kung matatandaan nyo, last vlog natin, yung issue natin is the CMV issue. But right now, ang issue kasi natin ngayon is mas mababa yung blood counts natin. Yung valganciclovir kasi meron siyang side effect na it will it will make your blood counts go down. So, tinigil namin siya. Una at first binawasan namin yung dosage. But as day pass na hindi talaga hindi nagbabago yung blood counts ko, yung trend. So, my doctor opt to tanggalin na lang talaga yung valganciclovir for the meantime. Since yung CMV ko naman is bumababa. But right now, medyo yung latest labs ko kasi medyo tumaas siya ng konti. So, we don't know. But the real issue right now is the blood counts going down. So, my doctor became honest with me. So, I also wanted to ask them, ano ba talaga nangyayari? And, nangyari is, sinabi niya sa akin na merong mga issues, 3 reasons why this is happening. So, number 1,
medical induced. So this is because maybe of valganciclovir o yung mga tinitake kong medicines that affects my blood counts. Number 2 is relapse. So possible baka bumalik si leukemia. And number 3 is graft failure. So baka hindi na gumagana yung stem cell sa atin ng kapatid ko. So possible siya. Possible na baka wala na sa body ko, ganun. So last week, I think it's Friday ata. Nag-BMA na kami. Nag-BMA kami. No. I think Monday pala yun. Monday. No. Friday. Nag-BMA kami. And then, nagkaroon kami ng BMA bone marrow aspiration and bone marrow biopsy. And, I think XNY flow cytometry. Yun. Then, meron pa kami ng ginawa nun yung parang chinek kung ano ba yung prominent blood type na meron sa katawan ko. So, may past blood type kasi before my donor, before my transfusion is AB. Yung sa kapatid ko, yung donor ko, type O. So, nagkaroon ng parang blood typing, imamatch kung ano ba yung nasa katawan ko. AB na ba or O? Or naging palit na sa O? So, mga ganon. Actually, di ko masyadong intindihan unless ipaliwanag lang ng doktor. And then, during that time, siguro mga ilang araw yun. Friday noon, tapos we need to wait for at least 1, 2, 3, 4, 5 days. 5 days because yung Wednesday ngayon, which is January 15 ngayon. So, we need to wait for 5 days para sa result ng lahat ng yon. So, during those 5 days, hindi mo mapipigilan syempre na maging, paano ba yun? Maging overthinker. So, that is my main problem. Siguro lahat naman ng cancer patients who's going through the same thing will feel the same thing. So, it just happened na nangyari siya sa akin. So, may possibilities kasi na ng relapse, which is very nakakatakot. And meron pang possibility ng graft failure. So, isa pa yun. And then, ang pinakamaganda na lang siguro, between, dun sa 3 choices is the medical induced. So, ang problema lang is yung medicine tinitake ko. Kaya naging ganun yung blood counts ko. So, yun kasi yung yun yung parang pinagdaanan namin for the whole week. Ang hirap kasi for the past weeks, okay ka eh. Wala kang nararamdamang sakit. Okay yung pakiramdam mo. Then suddenly, biglang may ganung balita na hindi maganda. Tapos lahat ng pinagpe-pray mo, sabi mo, sana tumaas na. Sana hindi ganito. Sana hindi nangyari. Nakakalungkot. But, alam mo, ayoko sana maging parang religious dito, pakinggan. Or parang preacher or pastor. But, ang galing lang. So, habang pinagdadaanan ko yung phase ng 5 days na yun na paghihintay, I was really down, syempre, of course. Anxiety, negative thoughts are coming. And, walang makabigay sa akin ng, alam mo yun, kahit anong sabihin nila na okay lang yan, na ito, ganito, ganyan,
Ito lang yan, drug-induced lang yan. Hindi ko ma-feel yung parang comfort. Until habang nag-scroll ako sa Facebook nun, bigla akong may nakita sa mga Facebook friends ko. Ano sasabihin kung sino? Siyempre. Tapos, nagkaroon pala siya ng miscarriage sa asawa niya. Sila nung asawa niya. And then, ngayon, bibiyayaan na sila ng baby. Nabuntis ulit siya. And then, natatakot siya. Kasi, paano daw kapag ganito? Paano daw kapag hindi mag-work? Paano daw kung hindi matuloy? But, bigla niya sinabi yung Hebrews 11:1. Tapos binasa ko, ano ba yung meron sa Hebrews 11:1? Tapos, dun ko yung pinaka-tumatak sa akin, dun yung binasa ko yun. Na, yung your assurance for things that you do not see. So, that is faith. Sabi ko nga, no? Habang hinihintay ko yung mga results, habang wala pa. Bakit hindi ko na lang, di ba? Bakit hindi ko na lang hayaan si Lord? Di ba? Bahala siya. Simula noon pa, nung May, hindi man niya kami pinabayaan. So, di ba? Ngayon pa ba? So, ang galing lang kasi nung dumating yung results ngayon, January 15. Yung results ng BMA ko is na-opt out yung relapse. So, relapse is out of the picture. So, ibig sabihin wala tayong leukemia cells, hindi siya bumalik. So, ang problema na lang natin is it's either graft failure or medical induced. And lumabas ngayon yung isa pang result is yung XY flow cytometry yata yan, to check if 100% donor chimerism pa rin dumadaloy sa akin. And it turns out na sa kapatid ko yung dumadaloy pa rin sa akin. So, the graft failure was about. So, however, syempre hindi pa rin okay yung blood counts natin. May nakita tayong paggalaw. So, from 0.07 yung WBC ko. Ngayon, nag 0.7 siya. So, medyo tumaas siya ng very slight. Very, very slight. But, may pagkita tayong paggalaw. So, ang pinaka-diagnosis ngayon is medical induced. And then, ang sabi sa biopsy ko, nag-work, merong laman yung bone marrow natin. But the problem is, kaya hindi siya nagpo-produce ng white blood cells and platelet is sobrang baba. Konti lang yung WBC na nag-work and platelet na nag-work sa loob ng bone marrow natin. Yung parang kung ano man yun na gumagalaw sa bone marrow natin to produce the white blood cells and platelet and blood cells. So, konti lang siya. So, ang naging solusyon is meron tayong medication na iniinom for platelet. Merong ini-inject sa atin na filgrastim, which is will stimulate the bone marrow. We're hopefully sana mag-work na siya. Actually, the feeling na sobrang baba ng WBC mo and platelet, medyo it really sucks kasi parang nanghihina, parang hindi parang mahina ka talaga. Tapos anytime, parang pag mabangga ka lang, susugatan ka agad. Parang ganun yung pakiramdam. But, yun, we're really blessed na ganun yung naging result ng mga tests. Yung whole week na yun, sobrang talaga. Sobrang, wow. Sobrang anxiety. Lungkot. Kahit hindi pa kasi dumadating result, parang sobrang laki ng chance
na graft failure siya. Yun talaga yung nasa isip ko. And the problem is, nakauwi lang ng kapatid ko syempre, galing UK. And ayoko rin na bumalik na naman siya dito agad-agad just to donate kasi syempre, sobrang hassle. Sobrang hassle. Yun nga, thank God talaga na everything went fine. So, naging okay yung mga results natin. So, siguro before we end na lang dito sa ano natin, sa vlog natin, I want you guys to, dun sa mga cancer patient, just wanted to tell you guys na darating talaga sa time na merong mga hiccups and bad results na hindi natin in-expect. Kasi akala ko okay na eh. Alam mo yun, paglabas mo ng transplant room, recovery ka na. So, you can go back to your own life paunti-unti. But, turns out na it's just another challenge. So, it's just another journey na kailangan natin pagdaanan. And it's not easy. Kasi, hindi mo alam yung mga pwedeng mangyari every day. So, sa mga cancer patient dyan, yun na. Kapag may mga ganon, pinagdadaanan kayong anxiety and then uncertainty siguro sa buhay or sa mga iniisip nyo sa mga lab results or kung ano man yan, PMA. Kasi, as a cancer patient, every time na bini-BMA kaya, they wanted to check if nag-relapse ka ba? If may leukemia cells ba sa katawan mo? Doon kasi malalaman yun. And as much as possible, you wanted a good result for your PMA, for your biopsy. So, every cancer patients are praying na maging okay yung results ng BMA nila. And it comes with anxiety, of course, lalo na kapag yung mga recent lab results mo is not really good. But during those uncertainty, anxiety, and negative thoughts na pumapasok sa inyo, try to concentrate on Hebrews 11:1. Yun lang. I don't want to sound a pastor or a religious teacher. But sabi ko nga dati, you really need to cling to someone who is more powerful, who is bigger than your cancer. And for me, it's my God. And yeah, I think that's our update for today. And I'll keep you posted next week siguro sa mga susunod na labs kung kamusta na yung blood counts ko, kung tumaas na ba siya, or kung ano pa yung mga gagawin ko. And thank you guys. Thank you for listening. And to those watching, thank you. And to those listening siguro ngayon in this part, I wanted to say like and subscribe and share yung video natin siguro para mas maraming cancer patients or katulad namin na makapanood and baka may matulungan. So that's the real reason naman kung ba't ko ginagawa to. And yeah, see you on the next episode. Bye bye.